Unsay buote pasabot ni ini BDM, Del Monte, D o Marso. Laing kahulugan ni ini manghigala binuhatang daghang matabangan. O kang Vice Mayor Henry D, Business Development, Department of Education Support Program, Medical Assistance and Development. Ug alang kang Konsehal Rody Marso, katawhan kabataan, alagaran sa serbisyo nga walay kinutuban. Og ang mas maayo boss, naglangkob kanila ni Engineer Orlando Maglinaw, former City Councilor. O karon manghigala, gitahasan siya karon, sunod puhon-puhon, sunod tulo ka tuig na mututok sa Sendong Recovery, Reconstruction and Rehabilitation. Abragan Bong, City Councilor, Iliganon, nga tinuuray mo serbisyo sa katawhan, ilabi na sa mga senior citizens. Ug ang iya karong galantawan mga higala pohon, sunod tulo ka tuig, peace and order and public safety. Salsos Jose, Mr. Housing, City Councilor, Mr. Housing and Resettlement sa mga urban poor ug ubang pang sektor sa dakbayan. Magaro Noel, sa malahutayong kalinaw ug kalambuan sa agrikultura, lumilihok alang sa kalinaw tali sa Christians, Muslims ug lumad sa City of Tri People nga mao ang dakbayan sa Iligan. Anghay Ariel, City Councilor, Mr. Educator, Committee Chairman on Education sa Sangguniang Panglusod. Ariola Dayani, lumilihok sa moral recovery ug ang iyang inisyatiba sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Og puhon sunod tulo ka tuig, mututok siya sa special services alang sa mga marginalized sector family welfare ug gender fair program. Opeñano Roy, City Councilor, the original Mr. Livelihood, lumilihok og puhon sunod tulo ka tuig, mututok siya sa water and energy kauban si Konsehal Rody Marso, water and energy. Busico Alfredo, ang sinati o eksperyensyado sa Sangguniang Panglusod, abogado, magsusulat sa librong balaod sa kabarangay na karon manghigala gigamit sa mga opisyales sa 44 ka mga barangay sa dakbayan sa Iligan. O puhon sunod tulo ka tuig, mututok siya sa fiscal management uban ni Konsehal Rody Marso. Obialio Safeno, Mr. PhilHealth, Dr. Samasa, mututok siya puhon sa health and sanitation ug sa operation sa Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center. Xiao Freddy, City Councilor, masaligan, masandigan ug masangpit sa katawhan. Og puhon, mututok siya sa peace and order, public safety ug ang mga economic programs sa dakbayan. Sweet Michelle, City Councilor, tingog sa kababayan ug lumilihok alang sa pagpreserbar sa kultura sa dakbayan sa Iligan. Mututok isab puhon sa health and sanitation, Iligan City Drug Treatment and Rehabilitation Center operation. So mao kanang naglangkob manghigala sa mas maayo boss, BDM mas maayo boss. So padayon ta manghigala kaghapong adlaw naghisgot kita kabahin lagi ni ining 12-point agenda sa BDM mas maayo boss. Unsay buot pasabot agenda. Mo kining giya nila manghigala plano unsay buhaton puhon sunod kala ko tuig. Tungod kay sa milabay nga unom ka tuig sa ilang pagdumala diha isip usa ka grupo manghigala. Dunay daghang binuhatan nga daghang natabangan. Now gusto kini ni Congressman Bar Pelmonte nga ipadayon kini sunod sa umaabot tulo ka tuig. Now, gani sa 12-point agenda manghigala na iskutan ta man ni shelters, livelihood, social preparation. Buti pasabot sa sindong kini. Peace and order, public safety. Sustainable socio-economic programs and projects. Public works and infrastructure. Environment and disaster risk
reduction management, health and sanitation, education, good governance and transparency, water and energy, urban poor resettlement, social services, ug ang ika-12 fiscal management. Now, arita diri mo tutok karong manghigala sa paghisgot kabahin ni ining sa sindong. Nga diin, ang plano sa BDM mas maayobos. Puhon sa sunod tulo ka tuig, ipadayon kining mga shelter programs katong permanenteng pabalay, ipadayon ang mga livelihood programs, capability building programs, ug social preparations. Nganong napili ni nato manghigala tungod lagi kay di magid mawala-wala kini nga problema or issue manghigala apan ang kapatuoran gi atiman kini sa gobyerno. In fact, usanis plataporma di gobyerno sa BDM mas maayobos nga panguluhan na puhon sa ehekutibo nga si Vice Mayor Henry D. Now, medyo nahimuot ko na lipay manghigala nga nakaduog kaganiha. Nagmonitor ako sa usa ka programa sa radyo nga binayran nga diin nitingog ang usa ka Bong Aberilla. Tingali ba tingala mo manghigala, tingali ang pila ninyo diha nasayod kung kinsa ni siya. Labi na diha sa Santa Elena relocation site sa Bayanihan Village, nakaila mo na ini. O gani kini manghigala lumilihok kini si Bong Aberilla sa Gawad Kalinga. Empleyado ni siya diha sa Gawad Kalinga. O tingali makahuna-huna ta. Daghang mahuna-hunaan na to. Nganong ni puli siya dito sa usa ka gatingog dito sa usa ka programa nga binayran sa bando ni Q. O nitingog siya dito. Alang ka na ko manghigala dili kani katingalahan. This is not surprising. Nganuan? Tungod kay kani si Bong Aberilla, once upon a time, dugay ng panahon, nidaga ni pagkakonsihal, ubo sa line-up ni Franklin Quijano. Katong nagdagan pa si Franklin Quijano sa pagkamayor sa Dakbayan Siligan. Lakip kini siya sa line-up. O, wa mamusalir. O, katingog-tingog po niya siya sa karadyuhan sa una manghigala. So, another butang dili po ko matingala. Ug labaw sa tanan nga nganong dili ko matingala tungod kay demokrasya man ta. Katingaw siya dito, mutira siya dito, why problema na? In fact, malipayon ako. Nga naman, tungod kay this is a confirmation manghigala, kumpirmasyon kini sa akong pagduda nga kaning Gawad Kalinga ba paman, I would say ba paman ni interna sa politika. Ako na yung pangutana ni ining Bong Aberilla kung pamulitik ka ba ni tungod kay di man po malikayan manghigala magduda man po nga loyal kay ni siya ditong yun ni dagang ni pagkakonsehal ni atong panahon nya wa makadaog nagpabilit paghapon ay espiritu dugo sa politika og de fact nga ang kauban ni Bong Aberilla ginganlan isab og hero na. So 1+1 manghigala inaman. No. Gani manghigala sa kadako-dako nga problema diha sa ati manunon sa reconstruction, rehabilitation and recovery alang sa mga sendong victims. Gitahasan ni ini sunod tulo ka tuig si Konsehal Orlando Maglinaw ug si of course si Mr. Housing Joe Salsos. Apan hangtod karon manghigala, in fact dugay ra kayong panahon kabahin ni ana mga permanenteng pabalay diha sa Bayanihan Village, Barangay Santa Elena, ang relocation site sa mga sendong survivors, victims. Sa kadugay-dugay na ni ana diha manghigala. Ang problema gihapon ang pagtukod sa balay sa Gawad Kalinga. Daghang kulang og labaw sa tanan bisan pag-ready na lapuy-an dili pa nila ihatag. Usa na sa problema. Ikaduha manghigala, kung magpatawag og meeting diha, labi na kung unsaon ni mga problema diha sa pabalay, dili manambong. Kung manambong bang katurang tigtimplag kape nila, o katong buhay-buhay nila dito mo ipatambungon, magpakita lang sa mukha dito, mulakaw diretso. So ganang nag-iskot tali ini manghigala. Tungod kay sa dugay panahon manghigala,
ang kapalpakan sa gawad kalinga sa pagtukod, paspas nga pagtukod ni anang balay diha sa Barangay Santa Elena Relocation Site, Bayanihan Village. Dinhi gidakdak sa administrasyon ni Mayor Lawrence Cruz. Apan kinahanglan masayran sa tanan manghigala nga ang kwarta nga gigamit diha gikan sa San Miguel Corporation. Ang San Miguel Corporation tungod kay apektado man pod ang Cagayan de Oro City sa Sindong, naghatag og 500 million. Sa 500 million gitunga kana manghigala 250 million alang sa mga biktima sa bagyong Sindong sa Cagayan de Oro City, ug ang laing 250 million gihatag alang sa mga biktima sa bagyong Sindong dinhi sa Tagbayan sa Iligan. Apan kinsa ang nagdawat ni ini nga kwarta? Tungod kay ang San Miguel Corporation nagtudlo man sa gawad kalinga nga mooy mo trabaho ni ini mga pabalay, permanenteng pabalay alang sa mga Sindong victims. Dito gihatag ang kwarta kanila 250 million. Buti pasabot ni ini ang Dakbayan sa Iligan wala gyud makakita bisag anino ni anang kwarta nakadungog na kumpirmar nga gihatag kana sa San Miguel Corporation dito sa gawad kalinga. Ang gawad kalinga maoy naggunit ni anang kwarta, maoy gatrabaho gakontrata sa mga kontraktor aron motukod ni anang permanenteng pabalay sa mga Sindong victims. Buti pasabot panghigala ang gobyerno lokal nga kagamhanan maoy naghatag sa luna diha, maoy gatrabaho isab sa luna diha nga diin maugbok ni matukod ni mga balaya, permanenteng balaya. So buti pasabot manghigala ang salapi tuwa kanila, tuwa sa gawad kalinga. Wala gyud makagunit diha isa gamay ang lokal nga kagamhanan. Sa kadako-dako sa niini nga kwarta manghigala 250 million gikan sa San Miguel Corporation. Nasayo naman tang tanan tungod kay sila ramang po si panaway ni anang trabaho diha nga gatuo sila, iya kana sa City Hall, iya kana ni Mayor Lawrence Cruz nga binuhatan, iya kana sa sanggo ni ang panglusod nga kapalpakan diha. Kini ang masayra ninyong tanan manghigala nga ang salapi ang trabaho ni ana gani ang volunteer aspect ni ana nagihapon apan purting hinayas pagtrabaho, purting daghan ang kulang. Kung ready na nga puy-an, dili pa ipadiretso papuyo sa gawad kalinga tungod lagi kay andamon pa ang mupuyo, dagang pang seminar mura man eh. But anyway, manghigala, ingon ana ang gakitabo ron diya precisely nga numang nalanganan. Apan dili ba angay musulti si Bong Abililla? Total, nitingog naman yun siya sa laing radio station. Dili ba angay niya itugan kung asa na kining kwarta na 250 million? Alang sa publiko, alang sa mga biktima sa bagyong Sindong. Dili ba itugan ni Bong Abililla kung pilay na bili ni ini nga kwarta sa 250 million nga gihatag sa ila sa gawad kalinga sa San Miguel Corporation? Dili ba ang itugan ni Bong Abililla dito sa programa ni Kyo na binayran isab dito sa laing istasyon kung pila kabalay ang natukod, pila kabalay ang kumpleto, pila kabalay ang okupahan? Kana siguro ang angay tubagon ni Bong Abililla aron magtinawan tanan, malamdagan tanan, labi na dihang nagpuyo karon sa relocation site sa Bayanihan Village, Barangay Santa Elena. O labi labaw na ni atong gapaabot ni qualified na nga makapuyo diha ni anang malaya apan wala patuguti sa gawad kalinga tungod lagi kay daghang pang istorya nga magseminar pa kuno etc. etc. Dili ba angay itugan ni Bong Abililla kung unsay gakahitabo ni ining 250 million nga gihatag sa San Miguel Corporation sa gawad kalinga? In the spirit of transparency, itugan sa publiko, itugan ni anang mga biktima gapaabot sa ilang balay diha sa relocation site Bayanihan Village sa Barangay Santa Elena. Kana ang pipila ka pangutanan nato mga higala ni Bong Abililla tungod kay ang gihulagway sa mga kauban
kauban niya karon dito nga gatingog sa radyo sa laing istasyon. Kato isab nga attorney Q gihapon. O katong announcer nga wa na mo tingog karon tungod kay kandidato man pagkakonsehal sa Tagbian sa Iligan. So ang ato, sige silang singgit dito mga higala na ang kwarta nga limos nga gidonor diri, gihatag sa mga donors diri kawat. Sige silang singgit dito nga kawat. Sige silang pangutana kung asa ng calamity fund. Sige silang pangutana kung unsa pay pangutana nila nga gitubag lang kana sa mga tinugyanan, sa mga otoridad, sa mga department heads sa gobyerno, sa Commission on Audit. So this is about time isab nga kamo diha particular sa Bayanihan Village, Barangay Santa Elena, relocation site. Mangutana mo ni Bong Aberilla o kaha ni Hirona kung asa kining 250 million. Kung pila na kabalay ang ilang natukod. Kung kinsang mga kontraktor ang ilang gikontrata. Kung ngano, most of all, labi na, nganong nalangan. Nganong halos dili ipaokupar na ang balay. Daghang pang koskos malungos. I think Bong Aberilla should answer. Hirona must answer. Ang background ni nila mga gana, kani si Hirona more or less by affinity parinti kini ni Franklin Quijano. O kini si Bong Aberilla ni kandidato ni pagkakonsehal sa Tagbian sa Iligan ni atong panahon nga ni kandidato po si Franklin Quijano pagka mayor diri sa Tagbian sa Iligan. Kung wa man siya palari kani si Aberilla, ihangtod karon wala. O wala siya magkandidato ron, of course. Ato yung ipahinumdum ninyo mga igala nga kini demokrasya maning ato why problema maningog sila dito. All they want, bahala sila dito. Bahala po maningog mi diri. Total binayran man ang mga programa. No problem. Ang problema lang di kabayan. Apan mga igala, I hope labi na kanang mga victim sa Sindong masabta ninyo nganong ingon aning ang lakaw. I'm not saying klaro-klaro kapangutana lang ko ni Bong Aberilla kung dili ba ni pamulitika ila labaw tanan ang pangutanan ako kung wala ba ni tinutuyo no harm in asking. Wa ba ni tuyo o niya dakdakan si Lawrence Cos Vice Mayor Henry D. Sago ni ang pangusod. Riroke, kinsa pa na, George Sansos, ganong nalangan na diya. Kambo, hindi tigali, ang problema. Nga naman, ang kwarta na agon ninyo, 250 million, gikan sa San Miguel Corporation. Na kung sige silang singgita dito sa ilang binayran po na programa, asa na ng kwarta sa donor, asa na ng calamity fund, asa na ang bugas, asa na ang ukay-ukay, asa na ang noodles. I think, kamo diha, gatuo ko, diha mga sendong victims diha, partikular na sa Bayanihan Village. Dili ba pud angay mo mangutanan nila ni Bong Aberilla kanang ginganlan og Hirona nga mo'y ulo dinhi sa Gawad Kalinga. Ako manghikala wala ko'y malisya nga dauton kanang Gawad Kalinga. Malipayon ganita nagitabangan ang Tagbian sa Iligan sa Gawad Kalinga. Apan dili po tingali nato matugutan nga kaning 250 million dili nila mataho diha kaninyo kung giunsa paggasto. Dili po tingali nato malikayan manghigala mangutana dito kanila kung pila na balanse sa bangko ni ini, asa nga bangko, kinsa nga ngalan gibutang dito, kinsa nga pang-withdraw dito sa kwarta, because this is not government money. Apan this is kwarta kini nga gitugyan dito kanila sa Gawad Kalinga. Walay kalabutan diha ang gobyerno, in fact. Apan manghigala in the spirit of transparency, in the spirit of fairness, og labaw tanan aron malamdagan ang mga biktima sa Bagyong Sindong. Dili ba angay itug-an ni Bong Aberilla imbes magpapugi-pugi dito speaker sa istasyon. Tigi ka mo kung ni siya radyo magigala. Nisuway po di pagdagang pagkakonsehal na itong panahon na pildi. But the fact remains, sa ako lang pagtuo, na namulitika gihapon. Pangutana ra na. Pangutana na ra. Bay, politika ba gihapon ng inyo? Dili ba ni alang sa mga biktima sa Bagyong Sindong?
Nagkadipo-dipo na ang lokal nga kagamahanan sa pag-artiman anak nila. Unya kamo man day problema diha. Sa Bayanihan Village, kamo man day problema. Ang labaw sa tanan, itugan sa mga biktima kung asa na ning 250,000 pesos. Yung kalampuan nakaroon na sinapit sa tanan natong kabaranggayan, bisan sa kalistanan, bisan sa katalagman, kanunay nga gitangtan ang pangandoy nga kalampuan. Di Marlo silang kasaligan na mamulo, di Marlo iligan padayon ang asenso. Silang mga pangulo sa katauhan tinuod mo serbisyo. Mas maayo ba ang labayng katuigan, pangalagad nila atong nasulayan? Mas maayo ba sa maayong binuhatan, daghan ang natabangan, tungod nila nagpadayon, kalinaw kalambuan sa iligan? Mas maayo ba Marzo sila ang kasaligan na mangulo? Di Marzo iligan padayon ang asenso. Maglinaw, Abragan, Salsos, Magaro, Mas Mayubas, Manghay, Arjola, Yang, Pupimiano, Mas Mayubas, Busico, Obial, Xiao, Sweet, Mas Mayubas. Mas Mayo, Mas Mayo, Mas Mayubas. Okay, thank you kay Jude. So padayon ta mangigala. Correction de 250 million ang gihatag sa San Miguel Corporation diha sa Gawad kalinga. Sila gagunit niya ng kwarta. So daghan tang pangutana diha, Bong Aberilla, hero na. Asa na ang 250 million pesos na gihatag sa San Miguel Corporation? Asa nga bangko kini gibutang? Kang kinsang pangalan dito sa account ni ining kwarta nga gihatag sa San Miguel Corporation alang sa mga biktima sa Bagyong Sindong? Laing pangutana, pila na ang nahibilin, pila ang balanse dito sa bangko ni anang salapi alang sa mga sindong victims? Unsa nga bangko? Daghang kay tagpangutana mga igala. Now, since tungod kay interest kini sa publiko, tungod kay naglambigit kini sa mga biktima sa Bagyong Sindong nga nagkinahanglan kayo ni anang mga pabalay, tungod kay magbubuhis ako, magbubuhis ang mga membro sa BDM, mas maayo boss, tungod kay kitang tanan mga igala, public kita, kinahanglan tang masayod, tungod kay gihatag na kanang 250 million pesos gihatag na sa San Miguel Corporation sa maayong huna-huna nila nga matabangan ang mga biktima sa Bagyong Sindong. Apan dinhi nagkabuhol-buhol sa dihang ang Gawad Kalinga mo'y gitugyanan nila niini nga pagtukod sa balay. Kana pipila ka mga pangutana na mga igala. Ug tungod kay demokrasya ni poslan man nga nitingog man ni si Bong Aberilla sa programa nga binayran sa grupo sa bando ni Franklin Quijano, I think it is about time nga mosulti pod mo kung unsa po'y nahitabo ni ining 250 million. I think this is about time isab nga mosulti ka, Bong Aberilla, nga dili na pamulitika imuha. I think this is about time nga kamo pod diha mga sendong victims malamdaga na mo, makasabot na mo ni tanan
perting daghanan ng kwartaha. Apan, abot pila pa'y natuko diha ng mga balay sa Bayanihan Relocation Site. So tingali, kaning si Bong Aberilla o kanang ginganlan o Hirona, naa namang yung program diha, nga friendly man kaninyo, pwede po mo, mo diha, gidapit mo, kaysa pag nasayra na sa publiko, nga nagkandidato kaning si Bong Aberilla sa una, pagkakonsihal, line up ni Franklin Quijano. Pwede po siguro, nga motogaan mo, Hirona, nga parinti ka by affinity ditong Franklin Quijano. This is democracy. Bisag kinsa makapangutana, especially this involves public interest. This involves, I would say, public money. Tungkol kay gihatag ka na ang 250 million sa San Miguel Corporation alang sa katukuran sa mga balay, sa mga biktima sa Bagyo Sindong. So everybody is concerned. Ang ano mang, wala may balita ni wala may taho ni asa na ni. So, demokrasya ba rin, wala na pugong. In fact, malipayon ako because para sa ako, this is a confirmation sa akong pagduda nga maog yun ay pagsugod pa lang. Anyway, bang ikaladaghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kininaw sa ba inyong alagad Lino de la Cruz ubang kang Jude Punhok sa Pikas Lawas. Maing buntag kaninyong tanan o daghang kayong salamat.